Dominant Protector. Credit to the author. 6,741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga daga na lumulunok ng araw ay gumagapang sa harap ng mga kulay abong sombrero na parang tumatakbo sila sa isang batis ng mga bato, naghihiwalay at nag-iikot ng mag-isa. Hindi maintindihan ni Terence ang nangyayari. Wala nang oras si Terence para isipin pa ang problemang ito. Nang paalis na ang kulay abong sombrerong kawayan, tila biglang natuklasan ng mga bubuyog at daga si Terence bilang kanilang target at sinimulan siyang atakihin ng walang pakundangan. Mabuti na lang at halos tuluyan ang nakabawi ang chi ni Terence, at madali niyang nalagpasan ang kayaig ng mga daga at bubuyog. Itinago niya ang kanyang aura at nagtago sa isang higanting puno. Nang matapos si Terence at gusto na niyang hanapin muli ang lalaking may kulay abong sombrero, nawala na niya ito sa kanyang landas. Wala rin siyang maaabot na kahit ano sa abot ng kanyang espiritu. Malinaw na ang mga paraan ng pagtatago ng Central ay lubos na makapangyarihan. Maaaring magamit niya ang kanyang spirit sense para lumikha ng spatial ripple para mahanap ang lalaki, pero wala siyang planong gawin iyon. Masyado itong kakain ng enerhiya, at wala ring saysay kahit mahanap pa niya ang lalaki. Kung talagang gusto niya itong hanapin, mas madali at mas kaaya-aya sana ang paggamit ng walkie-talkie. Maya-maya, ang mga daga na sumisindi ng araw sa panlabas na perimeter ay biglang tumigil sa pagsulong patungo sa sirang Cloud City. Isang maliit na bahagi sa kanila ang nagsimulang tumayo at tumingin sa paligid bago nag-aalangan na nagpalit ng direksyon. Dahan-dahan, paraming daga na lumulunok ng araw ang sumali sa hanay upang magpalit ng direksyon. Matapos bahagyang malito ng ilang sandali ang pangunahing puwersa sa unahan, sumunod din sila at tumakbo pabalik. Hindi man lang nataranta ang mga bubuyog na bangkay ng demonyo sa kalangitan. Mas lalong naging maayos ang kanilang pagkakaisa, dahil ang resonansya ay nangangailangan ng nakakatakot na antas ng kooperasyon, kaya walang kahit isang bubuyog na bangkay ng demonyo ang aalis sa grupo ng walang pahintulot. Matapos umalis ang mga daga na kumakain ng araw, wala nang balak magtagal pa ang mga bangkay na demonyong bubuyog. Sinundan nila ang agos ng daga at nilisan ang sirang Cloud City. Anong nangyayari? Nakaatres na ang mga mahiwagang halimaw sa kadiliman. Sa sirang Cloud City, blankong nakatitig si Chadwick sa maaliwalas na kalangitan. Sa isang iglap ay tumalon siya paakyat sa pader ng lungsod at tumingin sa malayong alon at mga bubuyog. Noon lang siya naniwala na totoo ang lahat. Talagang umatras sila. Tumakas na ang Dark Demon Beast. Nanalo tayo. Nakapagtanggol na tayo. Buhay ang lahat. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa mga pader ng lungsod. Kahit na naayos na ang mga pananggalang ng lungsod sa huling sandali, lahat ng nasa sirang Cloud City ay nasa ilalim pa rin ng matinding pressure. Ang biglaang pag-atres ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay nagparamdam sa kanila na parang hindi ito totoo. Huwag kang maging pabaya. Patuloy na bantayan ang iyong himpilan. Pinigilan ni Chadwick ang pagkagulat sa kanyang puso at nag-utos na patuloy na maging mapagbantay. Pagkatapos ay humarap siya kay Biden at bumulong, "Master Lee, lalabas ako at titingnan ang kinaroroonan ng mga Dark Demonic Beast. Iiwan ko muna sa iyo ang mga bagay sa lungsod pansamantala. Panginoon ng lungsod, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para masiguro ang katatagan ng sirang Cloud City." Lihim na masaya si Biden. Kailangan niya ng pagkakataong kontrolin ang bagong hanay ng mga Defender. City Lord, ang mga clone ng nag-iisang lobo. Gawin mo ang gusto mo. Una, kailangan mong siguraduhin na maayos ang operasyon ng hanay ng mga tagapagtanggol. Patuloy na nagsalita si Chadwick sa boses na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig, "Huwag kayong mag-iwan ng anumang gulo sa hinaharap." Halos wala itong pinagkaiba sa paglilinaw nito. Ngumiti si Biden Lee at tumango. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Biden at si Chadwick dati, at hindi niya nakalimutang isama si Chadwick kahit gusto pa niyang harapin si Terence. Kapag ang bagong hanay ng mga tagapagtanggol ng lungsod ay kontrolado na ni Biden, malamang natapos na ang posisyon ni Chadwick bilang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City. Hindi pa rin alam ng kawawang si Chadwick na hindi niya sinasadyang nasaktan si Biden, at iniisip pa rin niya kung paano maghiganti.
Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, nilisan ni Chadwick ang lungsod at hinabol ang mga bubuyog. Wala siyang pakialam sa mga paporong Dark Demon Beast, ang gusto lang niya ay mahanap si Terence. Lahat ng clone ni Terence ay nasa sirang Cloud City, na nangangahulugang maayos naman ang munahing katawan. Labis na nadismaya si Chadwick. Matutuwa si Chadwick kung mamamatay si Terence sa labas ng lungsod. Pero dahil hindi namatay si Terence, kinailangan pang hanapin siya ni Chadwick ng personal. Nakumpleto na ang bagong pormasayo ng proteksyon ng lungsod, at kakailanganin itong kontrolin ni Terence pagbalik niya, habang si Chadwick ay nasa isang pasibong posisyon. Malakas si Terence, ngunit mas makabubuti para kay Chadwick na nasa labas ng lungsod kaysa sa magkaroon ng proteksyon ng pormasayon. Higit sa lahat, inakala ni Chadwick na si Terence ay isang palaso sa dulo ng kanyang paglipad. Isang himala para sa kanya na magtagal ng ganito katagal sa gitna ng mga bubuyog at mga daga. Hindi ka panipaniwala kung mapapanatili pa rin niya ang kanyang pinakamahusay na kondisyon. Hindi alam ni Terence kung ano ang pinaplano ni Chadwick. Sa katunayan, halos bumalik na siya sa kanyang tugatog na kondisyon. Ang espiritual na chi sa espasyo ng Jade ay dalisay at sagana, at ang bilis ng pag-convert nito sa chi ay napakabilis. Maaaring hindi niya kayang sabayan ang pagkonsumo sa labanan, ngunit sa isang nakatigil na estado, ang pagpuno muli ng chi ay kasing dali ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Nahulaan ni Terence na ang lalaking nakasuot ng sombrero ay nasa direksyong iyon habang pinapanood niya ang mga daga at bubuyog na paalis ng lungsod. Kailangan niyang pag-isipan kung dapat ba siyang bumalik sa lungsod para kunin ang Jade Card at ang mapa o sundan ang lalaking nakasuot ng sombrero at alamin kung ano ang koneksyon sa pagitan ng mga halimaw na demonyo sa gitna at ng mga madilim na demonyo. Ngunit mabilis na nakuha ni Terence ang sagot. Hinabol ni Chadwick ang Rat Tide at ang mga bubuyog palabas ng lungsod ng Cloudbreak, tinulungan si Terence na pumili. Hindi madaling mahanap ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, ngunit nasa harap niya mismo si Chadwick. Ano pa ang dapat pag-alinlanganan? Panginoon ng lungsod, saan mo balak pumunta? Nagpakilala si Terence at ngumiti kay Chadwick, umatras na ang mga mahiwagang hayop sa kadiliman. Gusto ba silang matunte ng Panginoon ng lungsod? Handa si Chadwick na isugal ang kanyang buhay para sa sirang Cloud City, at iginalang siya ni Terence. Kaya naman handa siyang makipagkita dito. Kung alam lang niya na gustong makipag-ayos ni Chadwick sa kanya, hindi sana siya naging ganoon kagalang-galang. Nagtago sana siya sa dilim at palihim na naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Master Lone Wolf. Mabuti naman at ayos ka lang. Medyo nagulat si Chadwick, pero agad siyang nagpakita ng mainit na ngiti. Lumabas ako para hanapin ang mga bakas mo. Para sa ating sirang Cloud City, handang sumugal ng mag-isa ang Master. Lahat kami ay labis na nag-aalala para sa kaligtasan ng Master. Salamat sa biyaya ng lahat, pinalad akong natapos ang aking misyon. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, hindi masyadong iniisip iyon. Magkakasama silang lumaban, magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan, mayroong ugnayan sa pagitan nila. Pansamantalang umatras ang Rat Tide at ang mga bubuyog. Hindi sila dapat bumalik agad. Panginoon ng lungsod, makakaasa po kayo. Lahat ng ito ay salamat kay Master Lone Wolf. Kung wala ka, ang sirang Cloud City ay nasa panganib. Ngumiti si Chadwick habang papalapit kay Terence, sige, pag-usapan natin ang bagay na nabanggit ko kanina. Bahagyang tumaas ang kilay ni Terence, at may mapaglarong tingin sa mga mata nito. Ang Jade at ang mapa ang dalawang bagay na pinaka-importante sa kanya, at kung talagang gustong makipag-usap ni Chadwick, malugod siyang tatanggapin ni Terence. Sa kasamaang palad, nang makalapit si Chadwick, agad na naglabas ng babala ang Jade Space. May masamang balak pala ang ugok na ito at gusto niyang sunugin ang tulay pagkatapos niyang tumawid sa ilog. Paano gustong makipagnegosasyon ng Panginoon ng lungsod? Ngumiti si Terence na parang walang nangyari. Mabilis nang umiikot ang chi sa kanyang katawan, at handa nang gamitin ang kanyang martial skill. Napakahalaga ng bagay na ito, kailangan nating mag-ingat. Binabaan ni Chadwick ang kanyang boses at sinubukang kunin ang atensyon ni Terence gamit ang kanyang mga salita. Papalapit ng palapit ang kanyang mga paa, at nasa saklaw na siya ng pag-atake ni Terence. 6,742. Tama ang Panginoon ng lungsod, hindi masyadong angkop ang lugar na ito.
Bakit hindi tayo lumipat sa mas ligtas at mas lihim na lugar? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat galaw ni Chadwick gamit ang kanyang spirit sense, kasama na ang storage bag na nasa kanyang baywang. Kung tama siya, malamang na nasa storage bag ni Chadwick ang jade card at ang map fragment. Iniisip ni Terence kung paano makukuha ang storage bag. Kung pag-uusapan ng lakas, alam ni Terence na hindi siya ang makakatapat ni Chadwick sa isang laban. Maaaring may pagkakataon siya kung tatambangan niya ito, ngunit sa isang harapang laban na tulad nito, mapalad siya kung makakatakas siya. Mas madali pang ang mangagaw ng storage bag kaysa sa pagpatay kay Chadwick. Hindi na kailangan. Walang gaanong tao rito. Lalapit tayo at gagamitin ang ating tunay na lakas para maglagay ng soundproof harang. Tuwang-tuwa si Chadwick at inakala niyang nagtagumpay siya. Ngumiti siya ng same time at sinabing, halika, kakausapin kita tungkol dito. Bago pa siya matapos, itinaas ni Chadwick ang kanyang kamay at sumabog ang kanyang aura. Nahawakan niya si Terence gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Ngumiti ng malawak si Terence. Hindi naging madali para kay Chadwick na palihim na atakihin ang isang taong handa. Ang kanyang pisikal na katawan at tunay na chi ay sabay na nagdulot ng lakas ng thunder, na nagdulot ng pagbagsak ng isang talon ng kulog at kidlat mula sa langit. Libing na parang kidlat. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si Terence. Matapos makagawa ng kidlat ang kanyang katawan, ang kanyang bilis sa paggamit ng mga kasanayan sa kidlat ay tumaas ng husto. Upang harapin si Chadwick, ginamit ni Terence ang kanyang ultimate skill. Kung makakalaban niya ang mga Earth Formation Masters, madali niyang kikitil ang kanilang buhay sa pamamagitan ng Thunder Burial. Sa kabilang banda, maaaring medyo mahirap harapin si Chadwick. Gayunpaman, ang layunin ni Terence ay hindi patayin si Chadwick. Bukod sa malakas nitong mapanirang kapangyarihan, ang mga kasanayan sa martial na may elementong Thunder ay mayroon ding epekto ng pamamanhid. Walang silbi ang mga ordinaryong arko ng Thunder laban kay Chadwick, ngunit iba ang Thunder Burial. Ang kailangan ni Terence ay mabigla at matigilan sandali si Chadwick para makuha niya ang storage bag. Ang nakasisilaw na tulo ng kidlat ay tuluyang bumalot sa katawan ni Chadwick. Bagamat mayroon siyang napakahusay na kagamitang pandepensa, hindi pa rin nito lubusang napigilan ang pag-atake ng libing ng kidlat. Akmang i-activate na ni Chadwick ang kanyang skill nang maputol ang biglaang pag-atake ni Terence. Natulala siya. Bakit ganito? Malinaw na handa siyang maglunsad ng palihim na pag-atake, kaya paano siya napunta sa tambangan? Sigurado si Chadwick na mayroon siyang kalamangan, ngunit naunahan siya ng kakayahan ni Terence. Isa talaga itong malaking dagok. Sa katunayan, ang epekto ng pagkaparalisa ng Thunder Burial ay tumagal lamang ng 10 bahagi ng 1 segundo kay Chadwick, na mas maikli kaysa sa oras na siya ay natulala, ngunit sapat na ito para kay Terence. Para si Terence na isda sa tubig sa ilalim ng liwanag ng libing na parang kidlat. Kinuha niya agad ang bag ni Chadwick at naging parang kidlat. Si Chadwick, bilang ang Panginoon ng lungsod ng sirang Cloud City, ay mayroong maraming pandepensang kagamitan. Maging ito man ay mga espiritual na sense attack o mga kasanayan sa pakikipaglaban, lahat ng ito ay lubos na hihina. Hindi pa sapat ang lakas ni Terence sa simula pa lang, at hindi niya man lang naisip na manatili sa sitwasyong ito. Nang makabalik sa kanyang katinoan si Chadwick, isang kidlat na lamang ang kanyang nakita sa malayo. Wala na si Terence. Ang bastos na to. Umiling si Chadwick na may mapait na ngiti. Gusto na niyang sumuko, pero hindi niya magawa. Hindi niya moari ang lakas ni Terence, kung matatalo siya ni Terence, bakit hindi na lang niya ito pinatay? Ang lightning martial skill ngayon lang ay talagang napakalakas, ngunit ang kapangyarihan nito ay tila malayo pa rin sa lakas ng paghahati ng dagat. Bago pa man siya matapos mag-isip, hinabol na ng katawan ni Chadwick ang naglalahong arko ng kidlat. Kahit ano pa man, kailangan ni Chadwick na mabawi si Terence. Ang buong kayamanan niya ay nasa kanyang storage bag, bukod pa sa si Terence ay may kaugnayan sa sekreto ng Hidden Killing Formation. Sa kasamaang palad, hindi si Reger si Chadwick, at hindi madaling matunten si Terence. Nang muling lumitaw siya sa lugar kung saan nawala ang kidlat, hindi na niya maramdaman o maaninag ang aura ni Terence. Sa katunayan, si Terence ay nasa isang higanteng puno na hindi kalayuan kay Chadwick.
Hindi niya pinanggahasan na maliitin ang bilis ng isang master sa Shattered Sea Realm, kaya binago niya ang kanyang Thunder Escape Technique sa Wood Escape Technique matapos siyang makalayo. Kung pag-uusapan ng bilis, ang pagtakas mula sa kidlat ay mas mabilis sa 12-12 ng kalye kaysa sa pagtakas mula sa kakahuyan, ngunit kung pag-uusapan ang pagtatago ng aura, ang dalawa ay ganap na baligtad. Hindi mahahanap ni Chadwick si Terence kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Nang makita si Chadwick na tumatakbo na parang langaw na walang ulo, ngumiti si Terence at tumakbo palayo. Matapos niyang maialis si Chadwick, binuksan niya ang storage bag. Kawawa naman. Ito ang pagsusuri ni Terence kay Chadwick. Siya ay isang Panginoon ng nawasak na dagat at ang Panginoon ng nawasak na lungsod ng ulap, ngunit siya ay talagang mahirap. Walang gaanong laman ang storage bag na pinagkakainteresan ni Terence. Ang mga spiritual jade at materyales ay kakaunti lamang ang maidaragdag sa kanyang imbakan. Tungkol naman sa mga tableta, ayaw niya itong itapon. Ang inabando ng lupain ay talagang mahirap. Paano nagsaka si Chadwick hanggang sa maging isang nahati na kaharian ng dagat? Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kaunting yaman na ito, gaano kataas ang kanyang talento. Sumimangot si Terence at itinabi ang iba pang mga gamit. Ang jade card at ang piraso ng mapa ang pinakamahalaga. Mabuti na lang at hindi siya binaygo ni Chadwick. Lumagpas pa siya sa kanyang inaasahan dahil sa 2 kahon ng jade sa storage bag. Pagkatapos niyang buksan ang kahon ng jade, nakatanggap siya ng 2 jade token, isang malalangit na jade pendant at isang jade pendant na nagbubukas ng araw. May 2 pang piraso ng mapa, pero hindi ito konektado sa nauna. Hindi matukoy ni Terence ang lupain mula sa mga ito. Hindi siya pumunta sa lungsod ng Starfield nang walang dahilan sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng higit pa sa inaasahan niya. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Chadwick ang kahon ng jade, ngunit napunta ito sa mga kamay ni Terence. Gamit ang Megress Jade Plate noong nakaraan, mayroong 3 bituin sa 7. Biglang naramdaman ni Terence na medyo mataas ang tsansa na matagpuan ang lahat ng Jade Plate at ang map fragment, ngunit mas mabilis na lumalawak ang mga Dark Demon Beast, at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa sumunod na 2 araw, naglibot si Terence sa lugar, pumupunta sa iba't ibang lungsod upang maghanap ng mga bagong piraso ng mapa. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya at galit, ilang lungsod ang inatake ng mga madilim na demonyong halimaw, na ginawa silang mga teritoryo ng multo. Tapos na ang inabando ng lupain. Nanlamig ang puso ni Terence, hindi niya maisip kung gaano kalaki ang itinaas ng mga bubuyog na kumakain ng araw at mga bangkay ng demonyo matapos dumaan sa ilang lungsod. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Jade Token at ang piraso ng mapa. Wala sa mga lungsod na inatake ang may ganitong 2 bagay. Kung hindi siya nagkakamali, tinangay na sila ng mga Dark Demon Beast. Dahil doon, ang pag-asa ni Terence na mapatay ang mga Dark Demon Beast sa tulong ng Hidden Killing Formation ay halos nasira maliban kung makukuha niya muli ang Jade Card at ang mapa mula sa kanila. Walang nakuha si Terence sa nakalipas na 2 araw at agad na bumalik sa lungsod ng Starfield. Napakabilis ng agos ng daga at mga bubuyog, at kahit na mayroong antas siyam na pormasayon ng proteksyon ng lungsod, hindi niya magagarantiya na ang lungsod ng Starfield ay magiging kasing tatag ng bundok Tay. 6,743. Kapag tuluyang nawasak ang mga nakapalibot na lungsod, ang sirang Cloud City at sirang Yin City, na hindi pa nila nag-agapi noon, ay tiyak na magiging target muli ng pag-atake. Wala nang pakialam si Terence sa sirang Cloud City. Ang daan-daang clone na iniwan niya roon ay napatay lahat. Nasa kanila kung makokontrol ni na Chadwick at Biden ang Level 9 City Protection Formation para labanan ang susunod na kaig ng mga daga at bubuyog. Sa kagubatan na malayo kay Starfield Cheng, pinanood ni Terence ang walang kapantay na kaig ng daga habang tuyo ang bibig. Ang mga bubuyog ay hindi bababa sa 10 kilometro ang layo mula kay Starfield Cheng, at hindi nila makita si Starfield Cheng gamit ang hubad na mata. Nakakakilabot. Gamit ang pandaman ni Terence sa espiritu, halos matansya lamang niya na ang bilang ng mga daga at bubuyog ay nasa 10-10 milyon. Sa ganoong kaikling panahon, ang bilang ng mga daga at bubuyog ay nagpakita ng mabilis na pagdami. Hindi bababa sa 70% ng mga tao sa inabando ng lupain ang namatay. Gumawa si Terence ng ilang kalkulasyon at alam niyang hindi niya kayang malampasan ang agos ng tubig at pasukin ang lungsod ng Starfield.
Kung ang rat tide lang ang dahilan, mabilis na makakarating si Terence gamit ang kanyang bilis at mga pamamaraan, pero ang resonance ng mga bangkay na demonyong bubuyog ang kanyang karibal. Kulay abong sombrero na kawayan, nasaan ka? Napaisip si Terence at kinuha ang communicator, tinawag ang lalaking may kulay abong sombrero ng may malamig na mukha. Hoy! Isang kulay abong sombrerong kawayan. Tumili ka kapag narinig mo. Bihira kang magkusang makipag-ugnayan sa akin. Dapat ba talaga akong magingay para ipahayag ang aking kagalakan? Ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan na parang mapangutsang boses ay lumabas mula sa aparatong pangkomunikasyon. Parang nakakadiri ang tono niya. Ano, gusto mo bang magmakaawa sa akin? Tumigil ka na nga. Walang kinalaman sa akin ang inabandonang lupain. Wala akong pakialam kung ano pa ang maging kahinatnan nito. Humahadjejek si Terence, nagkukunwaring malamig ang mukha. Kung gusto mong magmakaawa ako sa iyo, wala na akong sasabihin sa iyo. Pagkatapos kong umalis sa inabandonang lupain, mawawala ng bisa ang alyansa sa pagitan ko at ng Central. Hahaha, hindi maganda para sa ating dalawa kung walang bisa ang alyansa. Kung ganito ka talaga magdesisyon, wala akong pakialam. Hindi naman ako ang namamahala. Tumawa ng malakas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ng ilang beses bago tumigil sa pagtawa at nagpatuloy, wala akong oras para magpaliwanag, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Kaya mo bang kontrolin ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog? Nag-isip sandali si Terence at nagpas siyang dumiretso na sa punto. Hindi magtatagal ang Broken City laban sa rat tide at mga bubuyog, malapit na ako kay Starfield Cheng. Kung kaya mong kontrolin ang rat tide at ang kolonya ng mga bubuyog, halika rito at makipagkita sa akin. Sok! Sok! Mukhang hindi ka naman nagmamakaawa. Kalimutan mo na yan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wala akong kakayahang kontrolin ang rat tide at ang kolonya ng mga bubuyog. Nanlumo si Terence sa sinabi ng lalaki. Malinaw niyang naipakita ang kakayahan niyang kontrolin ang kayaig ng mga daga at bubuyog sa labas ng sirang Cloud City. Nagsisinungaling ba siya? Sinasabi sa kanya ni Terence na nagsasabi ng totoo ang lalaki, hindi talaga makontrol ng ugok ang kayaig. Hindi ka ba natutuwa na marinig mo akong sabihin ito? Gaman ang pakiramdam mo. Tumawa ng mahina ang lalaki, na parang kinukutya si Terence. Kung kaya ko talagang kontrolin ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog, hindi ba't magiging walang talo ang ating sentral? Kumurap si Terence, naghalo-halo ang kanyang emosyon. Tama ang sinabi ng lalaki. Kung talagang makokontrol ng sentro ang kayaig ng mga daga at bubuyog, hindi kailanman magkakaroon ng mapayapang araw ang Sky-class Island. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ang hindi pagkontrol sa kayaig ng mga daga at bubuyog ay tila isang walang patutunguhan. Noon pa man ay may tanong na si Terence, bakit mawawala ang mga dark beast sa Sky-class Island gayong ang mga daga at bubuyog ay may malalakas na kakayahan sa pagpaparami. Hindi masagot ng bagay na ito, mahigit isang beses na itong naitanong ni Terence nitong nakaraang 2 araw, pero hindi nito maalala. Ang naaalala lang nito ay may kahinaan ng kayaig, pero kung ano nga ba ito? Sinusubukan pa rin itong alamin. Ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay ang kontrol ni Central sa kahinaan ng rat tide at ng mga bubuyog. Dahil sa kakayahan ni Central na pumasok at umalis sa inabandonang lupain ayon sa gusto nila, kung talagang kontrolado nila ang rat tide at ng mga bubuyog, tiyak na mapapahamak ang Sky-class Island. Hindi mo talaga kayang kontrolin ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog. Biglang tumakbo ang isip ni Terence habang gusto niyang kumpirmahin, 2 araw na ang nakalipas, sa labas ng sirang Cloud City. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi ito kontrol. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan at hindi na tinangkang itago. May nahanap lang akong maliit na trick na makakatulong sa pag-agos ng daga at kayaig ng bubuyog. Paano? Totoo naman di ba? Agad na naintindihan ni Terence. Ang pagkontrol ay katumbas ng pagkakaroon ng kakayahang mag-utos, ngunit ang paggabay ay ibang-iba. Para itong ilog. Ang pagkontrol ay maaaring magpaagos nito pataas, ngunit ang paggabay ay magagamit lamang upang maghukay ng kanal upang hatiin ito. Hindi naman masama, tapat ka naman. Napangat ang mga labi ni Terence. Maiintindihan niya sana ito kung pinag-isipan niya pa ito ng kaunti.
Kung nakontrol lang ng lalaki ang mga daga at bubuyog, malamang ay magulo na ang Sky Class Island ngayon. Mapagbigay lang talaga ang lalaki. Gusto mo bang tulungan kita? Ang boses ng lalaking may kulay abong sombrero ay narinig mula sa likuran ni Terence, na bumubuo ng dobleng mensahe sa komunikasyon. Lumingon si Terence, ang kanyang mga pupil ay naninigas. Hindi napansin ng kanyang espiritu ang presensya ng lalaki, na isang pambihirang sitwasyon. Siyempre, kung ang lalaki ay may balak pumatay kay Terence, babantayan siya ng Jade Space, at hindi ganoon kadaling palihim siyang atakihin. Dahil nandito ka, siguradong may intensyon kang tumulong. Bakit pa ako magmamakaawa sa iyo? Ngumiti si Terence at itinuro ang direksyon ni Starfield. Nag-iisa lang ako at wala akong relasyon sa kahit sino dito. Kailangan ko pa bang magmakaawa sa iyo? Hahaha, Terence, sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka? Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero, ngunit hindi pa rin makita ni Terence ang nasa likod ng belo. Wala kang ang kamag-anak ng mga tao rito, pero paano kung hindi ka taga rito? Sa pagkakaalam ko, may mga kaibigan ka sa lungsod na ito, di ba? Hindi mo inaalala ang sarili mo, pero kung ikaw ang inaalala, mamamatay ka. Kaya pala sinasabi ng mga tao na ang taong lubos na nakakaintindi sa iyo ay ang iyong kaaway. Napangiti na lang si Terence nang mapait sa sarili. Ganoon talaga siyang klaseng tao. Kung makita ito ng sirang Cloud City, tutulong sila. Kung hindi nila ito makita, hindi na nila kailangang sadyang iligtas ito. Gayunpaman, hindi iyon magagawa ng sirang Cloud City. Malinaw na alam din ito ng lalaking may kulay abong sombrero, kaya pagkatapos ng kaunting paghinto, agad niyang binago ang usapan, paano kung ganito, mangako ka sa akin ng isang bagay, at susubukan ko ang aking makakaya para tingnan kung maaakit ko ang rat tide at ang mga bubuyog palayo. Paano? Malinaw na alam ng lalaking may kulay abong sombrero na may mga taong pinapahalagahan si Terence sa Broken City, at iyon ang dahilan kung bakit siya humihingi ng napakataas na presyo. Kung hindi, sa ilalim ng kasunduan ng alyansa, may karapatang humingi ng tulong si Terence mula sa sentral. Anong kondisyon? Sabihin mo sa akin. Hindi na pinag-isipan ni Terence ang mga detalye, maganda naman talaga ang tipan, at tanging multo lang ang maniniwalang totoo ito. Hindi ko pa naiisip yan. Pag-iisipan ko yan pagkatapos nating umalis sa inabandunang lupain. Bahagyang ngumiti ang lalaki, na para bang sigurado siyang hindi babalewalay ni Terence ang kanyang pangako, huwag kang mag-alala, hindi iyon labag sa iyong moralidad, at hindi kita hinihiling na gawin ang isang bagay na hindi mo kayang gawin. Mabilis na lumipad ang isip ni Terence, hindi niya alam kung ano ang iaalok ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan, pero hindi naman mukhang hindi iyon katanggap-tanggap. 6,744. Para kay Terence, ang pangunahing inaalala ni Central ay ang pagbibigay sa kanila ng pasukan sa wormhole. Matagal nang pinag-aralan ni Jenny ang mga wormhole, at malaki ang posibilidad na makapagbukas siya ng bago. Pwede naman akong pumayag. Tumanggaw si Terence pagkatapos mag-isip. Pero kung masyadong nakakapangilabot ang mga kondisyon mo, may karapatan akong tumanggi. Walang problema. Lahat tayo ay makatuwiran at mapagkakatiwala ang mga tao. Maniwala ka sa akin, maniwala rin ako sa iyo. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan at inilahad ang dalawang daliri. Kung gayon, may utang ka sa akin ngayon, at mayroon akong isang kondisyon. Kumaibot ang bibig ni Terence, teka. Kung hindi pa sapat ang pag-akit lang sa kanila, may paraan ka ba para mapuksa ang mga bubuyog na mahilig sa daga? Biglang may naisip si Terence, ang lalaking may kulay abong sombrero ay nakahanap ng paraan para mabilis silang maalis, kaya makakahanap kaya siya ng paraan para lipulin sila. Kung maaalis lang nila ang rat tide at ang mga bubuyog ng sabay-sabay, ang banta ng kadiliman ng mga mahiwagang hayop ay lubos na mababawasan. Paano kung bumalik sila pagkatapos mo silang akitin palayo? Hindi mo naman maaasahan na palagi akong papayag sa mga kondisyon mo, di ba? Mabuti na lang at naakit mo na siya palayo. Huwag kang humingi ng sobra. Sumanghal ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan dahil sa pagkadismaya at itinuro ang direksyon ng sirang lungsod. Sa pamamagitan ng pag-akit sa rat tide at kolonya ng bubuyog, ang mga tao sa lungsod na iyon ay maaari pa ring lumaban habang nasa bingit ng kamatayan. Ano pa ang gusto mo?
Gusto kong sirain ang mga mahiwagang halimaw na ito ng kadiliman. Naging seryoso ang mukha ni Terence, ayaw mong makita ang sunod-sunod na pagdami ng mga bubuyog, di ba? Sa huli, ang Central ay isa pa ring puwersa ng tao. Mananahimik na lang ba sila at papanoorin ang pagkawasak ng sangkatauhan? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa buhay at kamatayan ng mga tao? Tila nakita itong katawa-tawa ng lalaking may kulay abong sambrerong kawayan, at ang kanyang mga salita ay puno ng pangutya. Ano ang kinalaman nito sa ating center? Dapat mong malaman na ang ating home ground ay hindi ang Sky-class island, kundi ang transit station ni Professor Lee. Ang isang taong tapat ay hindi gumagamit ng mga pahiwatig, huwag maglaro sa mga walang kwentang bagay. So may paraan ka talaga. Sinabi sa kanya ng matalas na pandaman ni Terence na hindi tumanggi ang lalaki. Kung may paraan ka, sabihin mo. Kung gusto mong pumayag ako sa mga kondisyon mo, ipakita mo sa akin ang sinseridad. Sandaling natahimik ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero, na para bang pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Terence. Kung sasabihin mong ilalabas mo sila at pagkatapos ay babalik ka para kabkuban sila, hindi ba't biro lang iyon? Pumalo si Terence habang mainit pa ang bakal, ito ang katotohanan, hindi isang bluff. Hindi ako sigurado, pero may mga ideya ako. Ikinumpas ng lalaking may kulay abong sambrerong kawayan ang kanyang kamay at dahan-daang sinabi, kaya kung gabayan ang galaw ng rat tide at ng mga bubuyog. Kung maglalagay ako ng bitag ng maaga, may pagkakataon ngang mapatay ko sila. Nanginig ang puso ni Terence, isa itong planong magagawa. Ang tanging kailangan niyang isaalang-alang ay kung anong uri ng mga patibong ang maaaring ilagay upang patayin ang ganito kalaking kayag ng mga daga at bubuyog. Isang pormasayo na nagpoprotekta sa lungsod. Pakawalan ng mga daga at bubuyog sa lungsod at buhayin ang hanay ng mga tagapagtanggol para patayin sila. Umiling si Terence at binitawan ang iniisip. Malakas ang pormasayon, ngunit hindi nito kayang harapin ang napakaraming daga at bubuyog. Mas epektibo ito laban sa mga individual na masters. Bukod pa rito, madaling mawala ng kontrol matapos maakit ang isang lobo papasok sa bahay. Batay sa mga nauna kong obserbasyon, ang iyong mga natamo sa hanay ng daw ay hindi pangkaraniwan. Marahil ay maaari kang magtayo ng isang makapangyarihang hanay upang pauksain ang rat tide at ang kayag ng mga bubuyog. Casual na sabi ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Kumunat ang noo ni Terence. Posibleng patayin ang mga daga at bubuyog gamit ang mga pormasayon, ngunit ang problema ay napakarami nila. Kailangang sapat ang laki ng lugar ng pormasayon. Kung hindi, maliit na bahagi lamang ng mga daga at bubuyog ang papasok sa pormasayon. Kung aatakihin at sisirain ng iba pa sa kanila ang pormasayon, mawawala ng saysay ang lahat. Medyo mahirap. Umiling si Terence at nagpatuloy sa pagpaplano. Pero hindi naman sa wala ng pagkakataon. Kung mayroong angkop na lupain. At isang sapat na makapangyarihang mapanirang puwersa, mayroong tunay na kislap ng pag-asa. Kung gayon, gawin natin ito. Para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan, maaari kitang bigyan ng isang aparato na makakatulong sa iyo. Tumawa ng malakas ang lalaking may kulay abong sombrero. Pagkakaibigan ba nila ni Terence? Kahit siya ay natatawa ring sabihin ito. Pinag-aaralan ko ito sa nakalipas na 2 araw, at nakabuo ako ng isang aparato na maaaring makaapekto sa isip ng mga daga at bubuyog sa loob ng maikling panahon. Ilalagay ko ito malapit sa pasukan ng iyong spell formation, at tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang resonasyon ng mga demonyong bubuyog ang pinakamalaking problema niya. Kahit ang isang level 9 formation ay maaaring hindi lubos na mapigilan at mapatay ang mga demonyong bubuyog. Kung hindi niya mapapatay ang kayag ng mga daga sa lalong madaling panahon, ang pormasyong itinayo niya ay saysabog sa malaot madali. Kung totoo ang sinabi ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, malaki nga ang naitulong niya. Naapektuhan nito ang kamalayan ng mga daga at bubuyog, na tiyak na magbabawas sa kanilang lakas. Para itong pagharap sa isang kalaban na matino at isang kalaban na walang malay, dalawang magkaibang konsepto ang mga ito. Ang galing mo talagang mag-invest.
Tumingin si Terence sa lalaking may kulay abong sombrero nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking ito ba ang nagkukusa para lang pumayag si Terence sa isang kondisyon? O may iba pa ba siyang plano? Ginagawa ko ang lahat para matulungan ka. Hindi mo ba dapat akong pasalamatan? Kung hindi mo nagustuhan, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi, inosenteng nagkibit-balikat ang lalaking may kulay abong sombrero. Kahit ano pa ang iyong layunin, hanggat kaya mong patayin ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog, taos-puso akong magpapasalamat sa iyo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng lalaki. Ibigay mo sa akin ang aparatong nabanggit mo, hahanap ako ng lugar para ayusin ito. Kunin mo na. Na-set up na ang program, pindutin mo lang ang start button. Agad na kinuha ng lalaking may kulay abong sombrero ang isang parihabang metal na cabinet mula sa kanyang storage bag. Kasing laki ito ng isang refrigerator na may iisang pinto, at may LCD control screen na kasing laki ng palad. Tandaan, limitado ang baterya ng bagay na ito. Maaari lamang itong gumana ng 2 hanggang 3 oras. Nasa iyo kung paano mo ito gustong gamitin. Magaling! Akitin mo muna ang rat tide at ang mga bubuyog, at pumunta ka sa posisyong ito para hanapin ako pagkalipas ng 3 oras. Itinabi ni Terence ang metal na cabinet at gumuhit ng ilang linya sa lupa, na bumuo ng isang simpleng mapa. May isang kanyan dito, ito lang ang paraan para pagdugtungin ang 2 lungsod. Nakapunta ka na roon dati, di ba? Nakatakbo na siya ng 10,000 milya nitong nakaraang 2 araw, at alam na alam niya ang lahat ng lugar at lupain. Itinanong niya ito dahil sa hinala niya ay hindi naman kalayuan sa kanya ang lalaki. Paano naman naging ganoon kasayo na lumitaw siya sa sandaling hilingin ni Terence na makita siya? Alam ko. Hindi naman masama ang lupain ng kanyan, at maaari itong gamitin para maglagay ng mga bitag para malimitahan ang bilang ng mga daga at bubuyog na maaaring pumasok. Magandang ideya iyan. Walang balak itago ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Tumanggaw siya ng diretso para ay pakitang naon na siya. Tama na ba ang 3 oras? Ayokong matapos mo pa ang pag-aayos pagdating ko. Sabi ko 3 oras, kaya 3 oras. Pwede ka nang magsimula. Utos ni Terence sabay kaway ng kamay. Sa totoo lang, hindi inakala ni Terence na tutulungan siya ng walang dahilan. Mayroon bang ganito kabuting tao sa Central? Hindi siya maniniwala kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Tiyak na may motibo ang lalaking may kulay abong sombrero. Sabi niya tinutulungan niya si Terence, pero baka si Terence ang tumutulong sa lalaki. 6,745. Madali lang talaga ang sitwasyon, at kahit alam niyang may lihim na motibo ang lalaki, kailangan pa ring humingi ng kooperasyon ni Terence, kahit na kailangan pa niyang matalo. Tumawa ang lalaking may kulay abong sombrero at casual na kumaway kay Terence. Kumislap ang kanyang anyo at mabilis na naglaho. Ilang minuto ang lumipas, ang mga daga na kumakain ng araw sa labas ay muling hindi mapakali. Pagkatapos, dahan-dahan silang lumingon at sumugod sa ibang direksyon. Ang mga galaw ng mga dagang lumulunok ng araw ay kumakalat na parang mga alon sa tubig, at parami ng paraming daga na lumulunok ng araw ang hinihimok nila. Unti-unti, ang mga bangkay na demonyong bubuyog sa hangin ay nagsimulang lumuwag din, at nagsimula silang umikot. Sa isang iglap, nawala lahat ang mga daga at bubuyog, at hindi alam ni Terence ang mararamdaman nang makita niya ito. Pansamantalang nakaligtas sa gulo ang Broken City, ngunit ang misteryosong kakayahan ng Central ay nagpabahala kay Terence. Maya-maya, bumalik si Terence sa kanyang anyo bilang Thunder Eagle at sumugod papasok sa lungsod ng Starfield. Pinaandar niya ang Thousand Forest Transformation at nagpadala ng daan-daang clone sa lungsod upang kolektahin ang mga formation flags at lahat ng materyales. Kuya Adrian. Nakahinga ng maluwag si Cynthia sa pader, ngunit nang makita niya si Terence na pumasok sa lungsod, siya ay natuwa at nagalit. Sumugod siya at hinaila ito pabalik, kailan ka tumakbo palabas. Iniwan ng isang clone para lokohin si Ching, halos mawala na ang ating lungsod. Munting Ching, mahusay ang iyong ginawa. Ang sirang lungsod ay hindi na magagapi dahil sa iyo. Ngumiti si Terence at hinimas ang kanyang ulo.
Nasa kanya ang clone para mangolekta ng mga materyales, kaya hindi niya kailangang mag-alala. May mahalaga akong gagawin. Patuloy na bantayan ang Broken City. Kapag maayos na ang lahat, baka makaalis na tayo sa abandonadong lupain. Talaga. Ang galing naman. Matagal ko nang gustong umalis sa lugar na ito. Naghiyawan si Cynthia, hindi man lang nagduda sa sinabi ni Terence, Kuya Adrian, kailangan mo ba ng tulong ni Sister Cynthia? Napakalakas ko, matutulungan ko talaga si Kuya. Ako lang ang makakagawa niyan dahil kailangan ka pa ring manatili sa Broken City at bantayan ito. Hinaplos ni Terence ang ulo ni Cynthia at mapait na ngumiti sa sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay isang batang babaeng may dalawang mukha, at hindi niya maiwasang tretuhin ito na parang isang maliit na bata. Hindi naman siya kamumuhian nito, di ba? Sige. Ano man ang sabihin ng kuya, susunod si Sister Cynthia. Napaungol si Cynthia, mukhang malungkot ngunit masunurin, na para bang isa siyang batang babae na walang alam sa mundo. Idinikit ni Terence ang isang kamay sa noo niya, maganda sana kung ang babaeng may dalawang mukha ay magiging isang normal at inosenteng babae. Mas kaunti sana ang namamatay na mga selula ng utak niya kung ganoon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga clone ay isa-isang bumalik, ipinasa ang mga item kay Terence at automatikong tumayo sa gilid na bumubuo ng isang maayos na pila. Baka bumalik ang rat tide at ang mga bubuyog. May naiwan akong bahagi ng aking clone sa Broken City. Kung magiging maayos ang lahat, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Itinabi ni Terence ang mga materyales at itinuro ang mga clone. Tiningnan ko lang. Medyo nasira ang depensibong pormasayon ng lungsod pero hindi naman malaking problema. Aayusin din ito ng clone ko maya-maya. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Kuya Adrian, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ang mahal ko, siguradong magiging maayos din ang Broken City. Nagbago ang ekspresyon ni Cynthia at ngumiti siya ng maliwanag, na parang gusto niyang bigyan ng kaunting kumpiyansa si Terence, Kuya, dapat kang gumawa ng isang malaking bagay. Hinihintay ka ni Sister Cynthia na bumalik at ilabas tayo sa abandonadong lupain. Kung ganoon, aalis muna ako, kita-kits mamaya. Tumanggaw si Terence kay Cynthia at kumaway sa magkapatid, na hindi nagsalita sa buong oras na ito, bago nagmamadaling lumabas ng lungsod. Para makatipid ng oras, inactivate ni Terence ang teleportation talisman sa labas ng lungsod at agad na nakarating sa destinasyon. Ang bangin ng makalangit na parusa. Sinasabing wala pang kanyon noon. Minsan, isang banal na kulog ang bumagsak mula sa langit at hinati ang mga bundok dito, na bumuo ng isang makitid na daanan ng kanyan. Kaya naman kalaunan ay tinawag itong kanyan ng paghihiganti. Maraming mababang antas na espiritual na halaman dito, at ito ay isang lugar ng misyon para sa mga ordinaryong grupo ng mga mersenaryo. Narinig na ni Terence si Nayana at ang iba pa na binanggit ang lugar na ito dati, nandito pa rin ang tatlong mersenaryo noong panahong iyon, ngunit ngayon ay magkakahiwalay na sila. Pero hindi ngayon ang tamang oras para malungkot. Sinimulan ni Terence ang pag-aayos ng pormasayon pagpasok niya sa kanyan. Ang pasukan ng kanyan ay 7 hanggang 8 metro lamang ang lapad, at ang pinakamalaki sa gitna ay hindi hihigit sa 15 metro. Plano ni Terence na gawing isang pormasayon ang buong pasukan, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kawan ng daga at mga grupo ng bubuyog na umaatake sa magkabilang panig. Ang buong kanyan ay may habang 12 kilometro, sapat na para makapaglagay si Terence ng bitag at makapatay. Kapag natapos na ito, para itong isang higanteng sawa na naghihintay sa mga daga at bubuyog na lumapit sa pinto nito bilang pangmeryenda. May 2.5 oras pa bago siya pumayag na makipagkita sa lalaking may kulay abong sombrero. Kung nag-iisa lang si Terence, hindi niya ito matatapos sa tamang oras, pero mayroon siyang libu-libong papalit na mga gamit sa kagubatan at ilang daang katulong. Sa ilalim ng pinag-isang pamumuno ng malamulto na iyon, 10 level 9 confinement arrays at killing arrays ang sabay-sabay na inilagay. Pagkatapos makumplito ang mga ito na ang susunod na yugto ng 10 arrays.
Para maiwasan ang pagpasok ng sinumang tao o maitim na halimaw bago pa makumplito ang pormasayon, nagtayo pa si Terence ng dalawang simpleng pormasayon para sa ilusyon at kalituhan sa labas ng kanyan. Pagkalipas ng 2 oras, ang buong kanyan ay napuno ng mga level 9 array. Ang huling gawain ay ang pagdugtungin ang mga level 9 array na ito sa isang kabuuan. Isang kombinasyon ng pormasayon. Medyo kulang pa rin, sayang naman. Bagamat bumubuntong hininga ang malademonyong nilalang, may bahid pa rin ang pagmamalaki sa tono niya. Ito ang pinakamalakas na pormasayon ng pagpatay na naitayo niya. Sa kaunting pagkakaiba lang, magagawa niyang tuluyang malampasan ang mga gapos ng isang level 9 formation technique. Sa mahigpit na pagsasalita, maituturing itong lumampas na sa saklaw ng isang level 9 array technique. Hindi pa lang ito lubusang nakakarating sa hangganan ng susunod na antas. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito, tiyak na magkakaroon ng husay ang array daw ng sampaang bagay na ito. Magaling na ito. Noong una ay hindi ako kumpiyansa, pero nang makita ko ang trap and kill array na ito, mas lalo akong naging kumpiyansa. Nakahinga ng maluwag si Terence. Sa tulong ng lupain ng kanyon at ng napakalakas na patibong at hanay ng mga pamatay, hanggat ang kulay abong sombrerong kawayan ay matagumpay na makaakit ng daluyong ng daga at ng kayaig ng mga bubuyog papasok dito, kaya niya silang patayin ng walang kahirap-hirap. Bukod sa kulay abong sombrerong kawayan, na maaaring makaapekto sa katalinuhan at lakas ng isang tao, ang epekto ng pag-uukit ay lubos na mapapahusay. Inihanda ko na ang kulay abong sombrerong kawayan. Kinuha ni Terence ang kanyang walkie-talkie, kung maaari, akitin mo ang lahat ng daga at bubuyog dito. Ang kakayahang magparami ng mga daga na kumakain ng araw at ng mga bangkay na demonyong bubuyog ay lubhang nakakatakot. Pinakamabuting patayin silang lahat ng sabay-sabay, kung hindi ay magkakaroon ng gulo sa hinaharap. Hahaha, pare-pareho lang ang iniisip ng mga mahuhusay na tao. Ako rin. Hindi ko alam kung totoo ba lahat ng to o hindi, pero sunod-sunod na ang mga bubuyog at dagok. Mabuti pang ipagdasal mo na sana magtagal ang pormasayon na to. Tila nagyayabang ang lalaking may kulay abong sombrero. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, Terence, kung hindi mo kaya, tumakas ka na. Ayokong magtrabaho ng walang kapalit, kahit papaano ay kailangan mong bayaran ang mga kondisyon at pabor na utang mo sa akin. 6,746. Nandilim ang mukha ni Terence. Hindi ito sinabi sa kanya ng lalaki kanina, pero ngayon. Sinusubukan ba niyang gamitin ang kayaig ng mga daga para patayin siya? Ang dami pa lang ng mga kayaig ng daga at bubuyog sa labas ng sirang lungsod ay nakakatakot na, at ang lalaking may kulay abong sombrero ay nagsabing may ilan pang grupo nila sa malapit. Kung pareho lang ang laki. Talaga kayang masusuportahan sila ng mga pormasayon sa kanya ng banal na paghihiganti. Kahit gaano pa kagusto ang patayin ni Terence ang lahat ng daga at bubuyog, kung talagang lalampas siya sa kanyang limitasyon. Wala na siyang pakialam doon ngayon, kailangan niyang pumatay ng pinakamaraming makakayanan niya. Maya-maya, natukoy ng pandaman ni Terence ang bakas ng dagsa ng daga at kayaig ng mga bubuyog. Isang itim na linya ang umabot sa hangganan nito at sumugod na parang tubig. Huminga ng malalim si Terence at umatras papunta sa gitna ng kanyan, hinihintay ang pagsalakay ng mga maitim na halimaw. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa isang galaw na ito. Mabibilis ang mga daga at bubuyog, ngunit hindi sila kasing bilis ng lalaki. Nakatayo lang si Terence nang lumitaw ang lalaki sa bungad ng kanyan. Terence, nandito ako. Hindi mo naman siguro sasamantalahin ang pagkakataong ito para patayin ako, di ba? Nakatawa ng pangungutya ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero habang nakaharap sa kanyan. Ha! Masyado kang nag-iisip. Hindi ba't magkakampi tayo? Ang mga salita ni Terence ay lubos na nakapagparelax sa lalaking nakasuot ng abuhing sombrero. Sa pagharap sa mga maitim na demonyong halimaw, silang dalawa ay magkakaibigan sa iisang labanan. Hindi estilo ni Terence ang pagsasaksak sa likod. Hahaha, nakita kong tensyonado ang kapaligiran, kaya nagbibiro lang ako. Tumawa ang lalaki, inalis ang kanyang hinala. Terence, buksan mo ang pormasayon at papasukin mo ako.
Para maakit ang mga daga at bubuyog papunta sa kanyan, kinailangang pumasok muna ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero. Kung hindi, malamang aakyat sa bangin ang mga nilalang na madilim. Tuloy ka lang. Hindi kita sasalakayin. Malamig ang tono ni Terence, wala talaga siyang magagawa sa lalaki bago umalis sa inabandonang lupain. Kung may hihilingin man talaga siya pagbalik nila sa Mystic Class, hindi mag-aatubiling pasabugan siya ni Terence gamit ang pill bomb. Ang kapangyarihan sa gitna ay lalong nagiging kakaiba at hindi mahuhulaan. Isa-isang lumitaw ang mga makapangyarihang eksperto, at kaya nilang pumatay ng isa. Lalo na ang lalaking may sombrerong kawayan. Tila napakabait niya kay Terence, nag-alok ng tulong ng walang pag-aalinlangan matapos pag-usapan ang mga kondisyon, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Terence ang iniisip nito. Pakiramdam niya ay niloloko siya. Habang naguguluhan si Terence, itinabi na ng lalaki ang kanyang walkie-talkie at nagmamadaling pumasok sa kanyan, at nakarating sa malapit kay Terence. Ang alon ng daga at ang mga bubuyog sa di kalayuan ay mabilis ding papalapit sa kanyan, at papasok sila sa loob ng 1 o 2 minuto. Terence, sigurado ka bang maaasahan ang pormasayon mo? Huminto sa paglalakad ang lalaking may kulay abong sombrero at lumingon sa direksyon kung saan siya nanggaling. Kung hindi mo kaya, mas mabuting tumakbo ka na lang para iligtas ang iyong buhay, o mamamatay ka sa mapahamak na lugar na ito. Salamat sa iyong pag-aalala. Kung natatakot ka, maaari kang pumunta roon at maghintay. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence habang itinuturo ang kabilang labasan. Kailangan ko pa ring kontrolin ang pormasayon. Wala akong gaanong libreng oras gaya mo. Bagamat kaya pa ring ilabas ng trap at kill array ang buong lakas nito nang walang kumokontrol dito, ibang-iba ang lakas nito kapag may kumokontrol dito. Para makapatay ng pinakamaraming daga at bubuyog hanggat maaari, kinailangan itong pangasiwaan ni Terence. Magkakampi tayo, paano ko hahayaang harapin mo ng mag-isa ang Dark Demon Beast? Tinapik ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ang kanyang dibdib habang nakangiti, tila ba pareho ang sitwasyon at magkasamang dumadaan sa hirap at ginhawa. Sabi niya, Terence, huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sayo. Kahit may panganib, ilalabas kita. Napaka-maalalahanin. Maraming salamat. Sumulyap si Terence sa lalaki ng may bahagyang ngiti bago ikinuyom ang mga kamay at hindi ito pinansin. Kasabay nito, ang mga tropang vanguard ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay papalapit na sa pasukan ng lambak. Hindi sila tumigil, at sumugod na parang kidlat. Ang mga daga at bubuyog na nakakalat sa magkabilang gilid ng kanyan ay mabilis na lumiit at nagtipon sa bungad ng kanyan. Sa pagtingin mula sa langit, para bang ang tubig ay sinalubong ng malakas na higop at tinangay. Bahagyang nayanig ang metal na kabinet na hindi kalayuan sa pasukan, na naglabas ng ilang electronic wave. Hindi matukoy ng spirit sense ni Terence ang bakas ng mga electronic wave, ngunit malaki ang naging epekto nito sa mga daga at bubuyog. Lahat ng mga dark beast na papasok sa kanyan ay bahagyang manganginig kapag nadaanan nila ang electronic wave area, at pagkatapos ay magpapatuloy sa pagsulong. Pagkatapos noon, nagsimulang bumaba ang nakamamatay na aura ng pormasayon, madaling pinagpira-piraso ang daga na lumalamon ng araw at ang bangkay na demonyong bubuyog. Kumalma ang ekspresyon ni Terence, mas maayos na ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Para makapagbigay ng enerhiya para sa trap at kill array na ito, na halos lampas na sa saklaw ng isang level 9 array, halos maubos na niya ang lahat ng spiritual jade sa jade space. Kung hindi niya maaalis ang rat tide at beastworm bago ito maubos, mawawala ng kahulugan ang trap at kill array na ito. Mabuti na lang at hindi naman naging masama ang kasalukuyang sitwasyon. Sok-sok, ang lalim talaga ng mga natamo mo sa array daw. Nakagawa ka pa nga ng napakalakas na array. Kung gagamitin mo yan laban sa akin, hindi na ako papasok sa pormasayon mo sa hinaharap. Papatayin ako nito. Bulalas ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan sa paghanga. Maaaring matakot ang ibang tao, pero hindi ka dapat matakot. Puno ng paghamak ang mga mata ni Terence, natatakot akong may tiwala kang kaya mong suluhin ang pormasayon ko. Kaya ka nakatayo sa tabi ko, di ba?
Naglalakas loob akong tumayo rito dahil tayo ay mga kakampi, mga kasama. Nagtitiwala ako sa iyong pagkatao, Terence. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero at hindi umamin, at binigyan pa ng pampalakas ng loob si Terence. Kumaibat ang mga labi ni Terence. Isa lamang itong maliit na pagsubok sa pagitan nilang dalawa, at wala itong gaanong kahulugan. Nakatuon pa rin siya sa pagpatay sa mga Dark Demon Beast. Ang kasalukuyang pinakamataas na kakayahan ng halimaw na ito, isang trap at kill array na halos lampas na sa saklaw ng isang grade 9 na array, ay talagang pambihira. Sa ilang maiikling pangungusap lamang, nakapatay na ito ng 10,000 daga na lumulunok ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Ito rin ay dahil makitid ang bunganga ng lambak, at limitado ang bilang ng mga daga at bubuyog na maaaring pumasok kada unit ng oras. Kung hindi, mas marami sana ang mamamatay. Kulay abong sombrero na kawayan, ang kabaynet mong metal ay makakapagpahina lamang sa mga daga na lumulunok ng araw at sa mga bangkay na demonyong bubuyog. Kumunat ang noo ni Terence at nagtanong, bukod doon, may iba pa ba itong gamit? Tanong ni Terence dahil sinasabi sa kanya ng kanyang espiritu na ang kabaynet ay kasing ganda pa rin ng bago, walang kahit isang patak ng dugo. Ito ay napaka-abnormal. Mabilis na nag-iba ang daloy ng daga at ang mga bubuyog dahil sa balak pumatay ng pormasayon, at ang maliliit na piraso ng laman at dugo ay lumipad kung saan-saan. Ang isang bahagi ay nilamon ng araw na lumalamon ng mga daga na sumusunod sa likuran, at ang isang bahagi ay lumipad sa lupa ng mga pader ng bundok ng bangin ng parusang langit. Sa totoo lang, walang malinis na lugar kung saan dumadaan ang rat tide at ang kolonya ng bubuyog. Ang tanging exception ay ang metal na kabaynet. Hindi ito napansin ni Terence noong una, ngunit napagtanto niya na ang laman at dugo ay naglaho sa sandaling dumampi ang mga ito sa kabaynet. Para itong isang patak ng tubig na nahuhulog sa buhangin, naglaho ng walang bakas. Siyempre hindi. Bukod sa daga na lumulunok ng araw at sa bangkay na demonyong bubuyog, lahat ng iba pang mahiwagang halimaw ng kadiliman ay maaapektuhan din, at ang kanilang lakas ay hihina. May ibang maitim na nilalang sa gitna ng mga daga na lumulunok ng araw at ng mga bangkay na demonyong bubuyog na nagsisilbing mga commander ng rat tide at mga bubuyog. Gayunpaman, ang aking patnubay lamang ang kanilang masusunod. Tila medyo ipinagmamalaki ng lalaking nakasuot ng abuhing sombrero ang kanyang sarili. 6,747. Nanginig ang puso ni Terence. Alam niyang may iba pang maitim na halimaw sa rat tide at mga bubuyog, at naharap na niya ang mga ito dati, ngunit hindi niya inakalang malalaman din ito ng lalaking nakaabong sombrero. Gayunpaman, hindi direktang sumagot ang lalaking may kulay abong sombrero. Maaaring may iba pang gamit ang kabaynet na metal, ngunit ayaw niya itong sabihin. Malamig na ngumiti si Terence habang nakatingin sa lalaki. Marahil ito ang isa sa mga pangunahing dahilan. Dahil ganoon nga ang nangyari, kinailangan niyang humanap ng paraan para mapanatili ang metal na kabaynet pagkatapos ng bagay na ito. Hindi niya hahayaang agawin ito ng ganoon kadali ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Tutal, teritoryo ito ni Terence. Kahit na kaya pang labanan ng kulay abong sombrero ang pormasayon, ang lakas nito ay lubos na mababawasan. Sa pagkakataong ito, salamat talaga sa tulong nitong bagay mo. Kung hindi, baka tumaas pa ng ilang antas ang konsumo ng array. Nakapagdesisyon na si Terence at nakapag-usap ng kaunti, gaano katagal mo kaya matatapos ang mga yan? Mahirap sabihin. Sa kasalukuyang bilis, natatakot ako na baka hindi man lang ito umabot ng 4 hanggang 5 oras. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Pero ang kabaynet kung metal ay tatagal lamang ng 3 oras, pinakamatagal. De double ang oras. Kaya ba nang mahika mong hanay na iyon na tumagal ng ganoon katagal? Dahil doon, alam ni Terence na ang lalaki ay tiyak na nagsaliksik tungkol sa mga pormasayon. Maaaring hindi mataas ang kanyang antas, ngunit hindi siya isang tanga. Kahit gaano pa kaunlad ang isang array, imposibleng patuloy itong tumakbo ng buong kapasidad.
Halimbawa, kung ang defender array ay patuloy na tumatakbo ng buong kapasidad, kusa itong babagsak pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi nangangailangan ng mga panlabas na pag-atake. Gayunpaman, kung ito ay normal na na-activate, patuloy itong maa-activate hanggat may sapat na enerhiya. Punong-puno na ang pormasayon ni Terence. Huwag kang mag-alala, ang pormasayon ko ay mas mahusay kaysa sa makinarya mo. Buong pagmamalaking itinaas ni Terence ang kanyang ulo, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Sigurado akong malilipol ang rat tide at ang mga bubuyog dito. Ha, ang galing naman. Hindi na kita kailangang iligtas ngayon. Pinag-cross ng lalaking may kulay abong sambrerong kawayan ang mga braso sa harap ng dibdib at hindi na nagsalita pa. Mukha siyang nanunood ng palabas. Ganoon lang, tahimik nilang pinanood ang kayag ng mga daga at bubuyog na pumapasok sa kanyan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Terence kung ano ang ginawa ng lalaki para magawa ito ng grupo ng mga bubuyog. Pagkalipas ng 3 oras, biglang tumigil sa paggana ang metal na cabinet at agad na napuno ng laman at dugo. Agad na tumaas ang momentum ng kayag ng mga daga at bubuyog, at ang mapanirang kapangyarihan ng pormasayon sa harap ay biglang bumaba ng kalahati, habang ang bilang ng mga daga at bubuyog na sumugod ay dumbbell. Umatras. Seryoso ang mukha ni Terence nang mauna siyang umatras. Hindi rin mabagal ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero, na parang anino ang sumusunod kay Terence. Pagkaalis pa lang nila sa lugar, binaohan na ng mga daga at bubuyog ang buong lambak. Maaari pa bang tumagal ang pormasayon? Casual na tanong ng lalaking nakaabong sombrero, hindi makikita ang emosyon, gayunpaman, wala nang gaanong natitira, mga 20% na lang ng orihinal na halaga. Walang problema. Sigurado ka bang puro daga at bubuyog lang to? Walang pakialam na tanong ni Terence. Ang katahimikan ni Terence ay para lamang makita ng lalaki, ngunit kinakabahan pa rin siya. Kung mayroon mang isdang nakalusot sa lambat, hindi magtatagal at babalik sa dati nilang laki ang mga daga at bubuyog. Tumutulong lang ako. Sapat na iyon para maakit ko ang mga kalapit na lugar. Gusto mo bang halughugin ko ang buong abandonadong lupain? Mahinang sabi ng lalaki. Mas lalo nitong natiyak si Terence na may ibang layunin ang lalaki sa pakikipagtulungan sa kanila. Bukod dito, dapat sana'y nakamit na ang kanyang layunin, kaya wala siyang pakialam kung may natitira pa sa inabandonang lupain. Terence, kailangan mong mag-focus. Mabuti ang kumpiyansa, pero ang sobrang kumpiyansa ay magdudulot ng paghihirap sa iyo. Biglang itinuro ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ang dumadagindong na mga daga na lumulunok ng araw sa kabilang panig ng kanyan at sinabing, hindi mo ba napansin na ang mga daga na lumulunok ng araw sa harap ay pawang nasa yugto ng paghati ng lupa? Nabigla si Terence. Masyado siyang nakatutok sa pagkontrol sa pormasayon kaya hindi niya ito binigyang pansin. Matapos mawala ang epekto ng metal na cabinet, mabilis na bumagal ang bilis ng pagkamatay ng mga daga na lumunok ng araw pagkatapos makapasok sa pormasayon. Kasabay nito, ang kanilang kakayahang lumamon ay lubos ding tumaas. Dahil dito, biglang nagkaroon ng napakalaking pagbabago ang bilis ng ebolusyon ng daga na kumakain ng araw. Ang mga kayang sumugod sa unahan ay halos nasa antas ng paghati ng lupa. Bagamat nasakal pa rin sila hanggang mamatay sa atake ng pormasayon sa huli, ang bilis ng pagsukol ay napakabagal na. Sa madaling salita, muling tumaas ang presyon at konsumo ng enerhiya ni Terence. Ito ay isang mabisyo na siklo hanggang sa ito ay bumagsak. Kulay abong sombrero na kawayan, wala akong pakialam kung sinasadya mo man o hindi, pero kailangan kong magpasalamat sa paalala mo. Ayos lang ako. Tumango si Terence ng seryoso, maaaring mapanganib ngayon pero hindi kita pipigilan kung gusto mong tumakbo. Huwag kang mag-alala, hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong tumakas sa oras ng panganib. Tumawa ng malakas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Inilagay niya ang mga kamay sa likod at mayabang na sinabi, nandito lang ako para manood ng palabas. Hindi mo ako kailangang pakialaman. Kung gayon ay maaari mo nang ipagpatuloy ang panunood ng palabas. Tumango si Terence at itinaas ang kanyang kamay, isang bolang apoy ang nagliliyab sa kanyang palad. Nagyayelong apoy.
Ang pinakamahusay na paraan upang pigilan ang daga na lumulunok ng araw sa pagkain ng laman ng patay nitong kasama ay ang pagsunog nito. Sayang at hindi maipagsama ang nagyayelong apoy sa pormasayon, kung hindi, malamang ay nailagay na ito ni Terence sa loob. Ginagamit na ito ni Terence bilang sandatang pansuporta ngayon, at maaari nitong maapektuhan ang operasyon ng pormasayon. May mga side effect, pero wala nang pakialam si Terence. Kung talagang gumuho ang pormasayon, mawawala ng saysay ang lahat. Mabilis na kumalat ang malamig at mainit na hangin, at ang kulay yelong apoy ay masayang tumalon sa gitna ng mga daga at mga bubuyog. Ang mga bangkay ng mga demonyong bubuyog na lumalamon ng araw at napatay ng pormasayon ay unang naging maliliit na butil ng yelo, at pagkatapos ay naglaho. Hindi naman masama ang apoy mo, pero hindi sapat ang lakas. Mga bangkay lang ang kaya nitong sunugin, at hindi ito gaanong kapakipakinabang para sa mga nabubuhay pa. Nagkomento ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan na parang nanunood talaga ng palabas, "Ay, tingnan mo, hindi na makaupo ng tahimik ang makapangyarihang demonyong halimaw ng kadiliman, handa na itong lumabas at manggulo." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, 3 humanoid darkness magical beast ang sumugod mula sa pasukan ng kanyan. Hindi na kinailangang tumingin ng malapitan ni Terence para malaman na iyon ang dati niyang karibal, ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw. Umatras. Mahina ang boses na sabi ni Terence habang siya ay naging parang kidlat at umatras. Sinundan siya ng lalaking may kulay abong sombrero hanggang sa labasan ng kanyan. Matapos magwala ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw, bahagyang nanginig ang buong pormasayon. Kung isa lamang itong normal na antas siyam na pormasayon, malamang ay nawasak ito sa isang atake lamang. Mabuti na lang at nagkaroon ng malaking pagbabago ang demonyong bagay sa mga kasanayan nito sa pormasayon, na nagbigay daan dito upang magpatuloy. Dati, dahil sa epekto ng metal na cabinet, naapektuhan din ang mga shadowless undead beast, kaya direkta silang sinasakal hanggang mamatay ng walang anumang babala. Ngunit ngayon, hindi na ito posible. Kapag nabaliw na sila, magkakaroon ito ng nakamamatay na epekto sa hanay. Sa ilalim ng utos ng walang anino na undead na halimaw, ang bilis ng kawan ng daga at mga bubuyog ay tumaas ng husto. Sa sandaling tumigil sina Terence at Terence, ang kawan ng daga at mga bubuyog ay sumusugod na sa kanila. Mahigit 79% ng kanyon ay puno ng mga daga at bubuyog, naiwan na lamang ang huling espasyo para makapagpahinga ang dalawa. 6,748. Seryoso ang ekspresyon ni Terence habang nakatingin sa dugo at laman sa Ozure Arena, ngunit ang kanyang espiritu ay nasa 3 walang anino na malademonyong bangkay na halimaw. Sa ilalim ng proteksyon ng resonansya ng mga bubuyog na corpse demon, ang walang anino na demonyong corpse demon ay sumugod sa unahan ng walang anumang pinsala. Sa daan, nakasipsip pa ito ng maraming bubuyog na corpse demon sa katawan nito, at ang lakas nito ay umabot na sa yugto ng Sea Rift. Hindi madaling pakisamahan ang tatlong ito, kaya mo ba silang harapin, Terence? Pinag-cross ng lalaking nakaabong sombrero ang kanyang mga braso at humajejek. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Tutulungan kita dahil magkakampi tayo. Hindi mahalaga kung hindi ako makatiis, basta kaya mo. Magkakampi tayo, biglang tumawa si Terence ng walang kahihiyan, ikaw ang dapat humawak ng ganitong klaseng problema. Responsibilidad ko lamang ang paggabay sa daloy ng daga at sa mga bubuyog. Wala na akong pakialam sa iba pa. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan, na para bang narito siya para manood ng palabas. Pagkatapos, naramdaman niyang may mali. Teka. Hindi ka maaaring. Ha? Tama ka. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence. Kasabay nito, ang 3 walang anino na undead beast ay sumugod na sa unahan ng agos ng daga at dumiretso kina Terence at Terence. Ang target ng walang anino at malademonyo na undead beast ay si Terence, at bilang commander ng Kaeg, natural nitong malalaman kung sino ang kumokontrol sa pormasayon. Hanggat kontrolado ni Terence, malulutas ang lahat. Pero pagkatapos ni Terence ng kanyang sasabihin, biglang lumingon sa ere ang 3 walang anino na undead beast at sinugod ang lalaking nakaabong sombrero. Isang hanay ng mga pang-iipit.
Naglagay na ang molditang ito ng bitag at hanay ng mga mamamatay tao. Ang hanay ng mga mamamatay tao ang pangunahing puwersa noon, ngunit sa huling sandali, sa wakas ay ginampanan ng hanay ng mga bitag ang papel nito at inilipat ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw patungo sa lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero. Terence, walang hiya ka. Niloko mo pa talaga ako. Napasigaw sa sakit ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at dali-daling nilabanan ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw. Lalo na sa porma sayon, ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay hindi makatakas kahit na gustuhin niya. Tutal, ang pormasyong binuo ng sumpang iyon ay nagpapakita na ng mga senyales na malalampasan ang isang level 9 formation. Kahit pa may alam na ilang formation techniques ang lalaking may kulay abong sombrero, hindi siya maihahambing sa sumpang iyon. Pero hindi hinayaan ni Terence na mapatay ang lalaki ng walang anino na demonyong undead, kailangan pa rin niya ang lalaki para ilayo siya. Gumamit si Terence ng porma sayon ng patibong para pigilan ang halimaw para isa-isa silang mapatay ng lalaki. Huwag mong sabihing hindi mo ako niloko. Hindi ako maniniwala kahit sabihin mo pa. Mahinang sabi ni Terence. Gumamit siya ng ilang mga panlilinlang para ilipat ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw sa tabi ng kulay abong sombrerong kawayan, ngunit ang kalmado at walang takot na hitsura ng kulay abong sombrerong kawayan ngayon ay kainahinala. Sa pagbabalik tanaw sa paraan ng paggabay ng kulay abong sombrerong kawayan sa mga daga at bubuyog, handa si Terence na tumaya na ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw ay maaapektuhan sa isang antas. Kahit na hindi nito ginawang target si Terence sa simula, susugod pa rin ito sa kanya sa huli. Ipinagmamalaki lang ng lahat ang kanilang mga husay, at siguradong panalo si Terence. Hindi mahanap ng tatlong walang anino na malademonyong bangkay na halimaw ang tamang direksyon sa porma sayon, kaya ibinahagi ni Terence ang ilan sa kanyang atensyon upang kontrolin ang porma sayon, na palaging nagpapalitaw sa ilalim ng atake ng sombrero, at hindi direktang humarap sa sombrero. Sa ganitong paraan, ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay parang naglalaro sa isang target. Madali at kaaya-ayang harapin ito. Sa loob lamang ng 12 segundo, ang walang anino na bangkay ng Diablo ay napuno ng mga sugat. Kung hindi lang dahil sa napakaraming bubuyog na bangkay ng mga demonyo na sabay-sabay na inaayos ang katawan ng walang anino na demonyong undead na halimaw, malamang ay napatay na ito ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan. Alam ng lalaki na siya ang magiging katulong ni Terence, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang magngingit-ngit at tiisin ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi magkukunwering umaatake ang lalaki, ihahagi sa kanya ni Terence ang tatlong walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw anumang oras, hahayaan silang magsama-sama laban sa kanya. Terence, hindi madaling patayin ang bagay na ito, halika at magsindi ka ng apoy. Sumasakit ang ulo ng lalaking may kulay abong sombrero dahil sa matibay na sigla ng walang anino at malademonyo na undead beast, kaya napagpasyahan niyang isisi kay Terence, bilasan mo. Kung hindi, mauubusan ako ng totoong chi at mamamatay ako. Kumunat ang noo ni Terence, dapat may trahedya ang lalaki kung maglalakas loob siyang iwan siya sa porma sayon. Sinabi niyang magkakampi sila, ngunit hindi rin siya gaanong nag-aalala kay Terence gaya ng pag-aalala ni Terence sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi umalis ang lalaking may kulay abong sombrero ay marahil dahil ayaw niyang ilantad at sayangin ang kanyang tunay na kakayahan. Kahit na maubos na ang kanyang tunay na chi, hindi siya maaaring manatili at maghintay sa kamatayan. Terence, aalis na talaga ako kung hindi ka tutulong. Ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay patuloy na inatake ang walang anino na bangkay ng demonyong halimaw, at gumawa pa siya ng 2 pang ingay. Kung may lakas ka para makipag-usap sa akin ng walang kabuluhan, bakit hindi mo muna pagsikapan na patayin ang isang walang anino na demonyong bangkay na halimaw? Sabi ni Terence habang nagpadala ng ilang piraso ng nagyayelong apoy papunta sa walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw, nasa iisang sitwasyon tayo ngayon, kaya ito ang pinakamagandang pagpipilian na magtulungan. Ba! Malinaw na sinusubukan mo akong hilahin pababa kasama mo. Walang lugar para sa pag-uusap tungkol sa panloloko sa isang kakampi.
Nagmura ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, ngunit hindi naging pabaya ang kanyang mga kamay. Sinamantala ang apoy ng yelo na pansamantalang pumipigil sa paggalaw ng walang anino na demonyong bangkay na halimaw, pinasabog niya ang kanyang tunay na chi gamit ang lahat ng kanyang lakas at pinatay ang nasugatang walang anino na demonyong bangkay na halimaw sa isang suntok. Magaling! Ituloy mo! Ngumiti si Terence at inilipat ang isa pang walang anino na demonyong bangkay na halimaw nang hindi na hinihintay ang lalaki na magsalita. Galit na galit ang lalaking may kulay abong sombrero. Talaga bang inuutusan lang siya na parang isang kuli? Terence! Maghintay ka lang. Unti-unti nating aayusin ito mamaya. Sumigaw sa galit ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Tahimik niyang kinuha ang isang piraso ng bangkay ng malademonyong halimaw at inilagay ito sa kanyang supot. Nasa mga daga at bubuyog ang atensyon ni Terence, kaya hindi niya napansin ang ginagawa ng lalaki. Kung hindi, malalaman niya na nagkukunwari lang ang lalaki na kolektahin ang mga bangkay ng mga halimaw. Maya-maya, ang rat tide at ang mga bubuyog ay napakalapit na kina Terence at sa isa pa. Ang pinakamalapit na daga na lumulunok ng araw ay isang hakbang na lang ang layo, at ang katawan nito ay naglalabas ng maitim na pulang ilaw. Ang mga dagang ito na kumakain ng araw, na walang pakundangang umakyat dala ang chi ng malaking bilog ng paghati ng lupa, ay malapit ng mag-ebolusyon at makalusot. Kulay abong sombrero na kawayan, lumabas tayo sa sakop ng porma sayon. Walang ekspresyong sigaw ni Terence, habang ang bandila ng porma sayon sa kanyang kamay ay naglalabas ng mahinang pulang ilaw. Lahat ng daga at bubuyog ay nakapasok na sa kanyan, ngunit tila nawalan na ng bisa ang porma sayon. Pasasabugin ko ang porma sayon para sa huling atake. Teka, nandoon pa rin ang metal cabinet ko. Napakahalaga nito at hindi pwedeng mawala. Kakapatay lang ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrero sa huling walang anino at malademonyo na undead beast, at itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan si Terence. Wala nang gaanong natitirang daga at bubuyog. Hindi mo na kailangang pasabugan ang porma sayon, di ba? Tingnan mo nga, ano na ang kalagayan ng mga daga na nilalamon ng araw sa bangin ng parusa ng langit. Malamig na napabuntong hininga si Terence, ngunit ang isip niya ay nasa metal na cabinet. Wala ng kuryente ang metal na cabinet na iyan. Gagawa ako ng bago para sa iyo. Sigurado akong hindi na natin ito maibabalik ngayon. Ay assemble mo yang ulo mo. Sa tingin mo ba kaya mo yang basta-basta ay assemble? Kailangan ko yang bawiin. Determinado ang lalaking nakasuot ng abuhing sombrero. Pinagmasdan niya ang sitwasyon sa kanyin at bumulalas, mga daga ba silang lahat na lumalamon ng araw sa yugto ng pagbuo ng lupa. 6,749. Ang lalaking may kulay abong sombrero ay abala sa pakikipag-ugnayan sa walang anino na demonyong undead, kaya hindi niya pinansin ang dagsa ng daga at ang kolonya ng bubuyog. Ngayon niya lang napagtanto na may mali. Mayroong hindi bababa sa daan-daang libong daga na kumakain ng araw sa buong bangin, at wala ni isa sa kanila ang nasa ilalim ng yugto ng pagbuo ng lupa. Hindi namamalayan, ang hindi pantay na lakas ng daluyong ng daga ay naging isang napakalakas na hukbo ng mga daga na lumulunok ng araw at nagbubukas ng entablado para bumukas ang lupa. Dati, ang mga daga na ito na lumulunok ng araw ay naghahati at nagpaparami, ngunit ngayon, wala pa sa kanila ang naghihiwalay. Sa kabaligtaran, pinapalakas pa rin nila ang kanilang lakas. Malamang dahil sa porma sayon kaya ang mga daga na ito na lumulunok ng araw ay walang oras na maghiwa-hiwalay at ang kanilang mga gene ay nagmutate. Kahit anong uri ito, ang ganitong sitwasyon ay magaganap sa isang mapanganib na lugar. Huli na ang lahat. Kung maghihintay pa tayo, tiyak na mag-e-evolve ang daga na kumakain ng araw. Umiling si Terence. Kahit malakas ang lalaki, hindi niya kayang lagpasan ang agos ng tubig para makuha ang metal na cabinet. Bukod pa rito, naroon pa rin ang mga bubuyog na bangkay ng demonyo sa himpapawid. Bagamat nabawasan ng 12-dosenang beses ang laki ng mga bubuyog, ang natitirang mga bubuyog na bangkay ng demonyo pa rin ang pinakamaganda sa mga bubuyog. Bukod doon, may mga pagdududa si Terence tungkol sa tunay na layunin ng gabinete, at ayaw niyang bawiin ang sombrero. Mas makabubuting sirain silang lahat habang winawasak ang porma sayon.
Bigyan mo ako ng ilang segundo. Ikinumpas ng lalaking may kulay abong sombrero ang kanyang kamay at kinuha ang isang metal controller na kasing laki ng palad. Mabilis niyang pinindot ang ilang buton dito. Kasabay nito, ang metal na cabinet sa kabilang dulo ng kanyon ay sumikat mula sa makapal na patong ng laman at dugo. Dalawang pakpak ang nakaunat mula sa parihabang cabinet sa magkabilang gilid, at bumulwak ang apoy mula sa ilalim habang sinusubukan nitong lumipad palayo sa mapanganib na lugar. Ang kulay abong sombrerong kawayan. Hindi ba naubusan ng kuryente ang cabinet na metal? Hindi pala kaibigan ang tono ni Terence habang nakatingin sa lalaking may kulay abong sombrero. Nakakamangha na ang isang bagay na walang kuryente ay nakakalipad pa rin. Nanigas ang lalaking may kulay abong sombrero, pero agad siyang tumawa. Wala ng kuryente, pero hindi gumagamit ng kuryente ang lumilipad na aparato. Ano ang kakaiba roon? Hindi ka ba sang-ayon? Sasabihin kong kapatid mo. Akala ba talaga nila ay taga Sky Class Island siya? Malamig na ngumiti si Terence at hindi nagsalita. Tiningnan lang niya ang kulay abong sombrerong kawayan, pero ang cabinet na metal sa kabilang dulo ay hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Kung hindi kayang patayin ng isang peak level 9 trap at kill array ang mga daga at bubuyog na iyon, hindi ba't kayang bitagin nito ang isang maliit na metal na cabinet? Terence, tumigil ka. Mahalaga ang oras. Labis na balisa ang lalaking may kulay abong sombrero. Kung hindi niya makukuha ang cabinet na metal, hindi ba't masasayang ang kanyang mga pagsisikap? Handa na akong pasabugan ang pormasayon. Gusto mo na bang umalis? Iwinagayway ni Terence ang kumikinang na bandila ng pormasayon sa sombrerong kawayan habang nagsenyas siyang aalis sa pormasayon. Gusto lang niyang makita kung gaano kahalaga ang cabinet na metal sa grupo ng mga kulay abong sombrerong kawayan o sa sentro. Terence, may utang ka pa sa akin, gusto ko itong ibalik ngayon. Sandaling tumigil ang lalaking may kulay abong sombrero bago niya sinabi ang kanyang tunay na kagustuhan. Napakasimple lang ng pabor na ito. Gusto ko lang bawiin ang mga gamit ko. Sinusubukan mo bang talikuran ang utang mo? Pinanliitan ni Terence ang kanyang mga mata at tiningnan ang lalaki, malinaw na plinano na ito ang lahat, at isinaalang-alang pa niya ito. Sige. Tumanggaw si Terence at niluwagan ang kontrol niya sa pormasayon, hinayaan ang gabinete na lumipad pabalik sa kanya. Nabayaran ko na ang utang ko sa iyo. Kahit alam niyang may mali sa metal na cabinet, wala nang ibang magagawa si Terence kundi ibalik ang sombrero. Hindi niya magagawa ang pagsira sa kanyang pangako. Ngayong na-clear na ang pabor, kailangan mo pa ring tuparin ang isa sa mga kondisyon ko. Itinaas ng lalaking may kulay abong sombrero ang kanyang kamay at itinabi ang mabilis na lumilipad na mekanikal na cabinet. Nakangiti niyang sabi, hindi mo kailangang maging ganoon kakalkulado. Kung wala ang tulong ko, nalipol mo ba sila? Huwag kang magsalita ng walang kwenta, bilasan mo at umalis ka na. Walang pakialam na tiningnan ni Terence ang lalaking may kulay abong sombrero bago umalis ng kanyan. Kung gusto mong manatili rito at mabuhay o mamatay kasama ng rat tide at ng mga bubuyog, wala akong pakialam. Tumawa ang lalaki at biglang sumulpat sa tabi ni Terence. Kung mas mabagal lang siya, baka sinubukan na sana ni Terence na patayin ito. Pagkatapos lumabas sa pormasayon, walang pag-aalinlangang inihagis ni Terence ang bandila ng pormasayon sa kanyan na nagpasabog sa pormasayon. Ito ang plano ni Terence at ng taong iyon mula pa sa simula, hindi nila ito gagamitin maliban na lang kung wala silang ibang pagpipilian, at ngayon na ang huling paraan. Ang buong kanyan ng makalangit na parusa ay nagliwanag ng maliwanag matapos lumapag ang bandila ng hanay. Mula sa malayo, tila nahati ang hanay ng bundok dahil sa liwanag. Ang hindi mabilang na mga spirit jade na ginamit bilang pinagmumula ng enerhiya ng pormasayon ay sabay na nadurog at naging alikabok, at isang napakalaking spirit chi ang sumabog kasama ng pormasayon. Pumailang lang sa langit ang nagliliyab na apoy. Para bang isang bagong araw ang sumikat sa bangin ng makalangit na parusa. Hindi napigilan ni Terence na pumikit mula sa malayo. Ang malalakas na alon ng tunog ay dumagundong na parang kulog, at ang malakas na aftershock ay agad na sumaire sa nakapalibot na kagubatan, na ginawang disyerto ang nakapalibot na daan-daang milya.
Sok, 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 ang lakas talaga ng kapangyarihan niya. Pumuri ang lalaking nakaabong sombrero. Sa kabilang banda, si Terence ay hindi man lang nakaramdam ng saya. Bakit ka hindi masaya? Inalo ng lalaking nakasuot ng kulay abong sombrerong kawayan si Terence, nag-aalala ka ba na may ibang nakatakas? Kahit na mayroon, hindi sila masyadong marami, at hindi sila makakagawa ng malalaking alon sa inabandonang lupain. Kumunat ang noo ni Terence. Alam niya ang ibig sabihin ng kulay abong sombrero, mahigit 70% ng mga tao sa inabandonang lupain ay patay na, at ang mga daga at malademonyong bubuyog na nilalamon ng araw ay wala nang natitirang panganganak. Kahit wala itong gaanong kinalaman kay Terence, nakakalungkot pa ring isipin ito bilang isang taong nagsasanay. Ginamit ni Terence ang kanyang sentido espiritual upang suriin ang kanyan, isang malaking bunganga lamang ang naroon, at maging ang mga bundok sa magkabilang panig ay wala na. Ang mga daga at bubuyog na pumasok sa pormasayon ay walang pagkakataong makatakas. Pupunta ako sa lugar kung saan maaaring mayroon pa ring mga daga na kumakain ng araw at mga bangkay na demonyong bubuyog. Sasama ka rin ba? Iniisip ni Terence ang formation node ng inabandonang lupain. Kung walang mga daga na lumulunok ng araw o mga bangkay na demonyong bubuyog, sigurado si Terence na ang kawen ng mga daga at bubuyog na naakit niya rito ang natitira na lang sa inabandonang lupain. Walang problema, magkakampi tayo. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ng lalaki, pero hindi niya inakalang humihingi ng tawad ang kupal na iyon sa nangyari. Siguro may mga nakatagong plano ito. Pero para makausap ang madilim na demonyong halimaw, nagpasya si Terence na magpanggap na hindi niya alam. At tila hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya talaga alam. Hindi mabagal ang dalawa, at hindi rin naman kalayuan ang kanyan sa node. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating si Terence at ang lalaking nakasombrero sa node. Ibig mong sabihin, ito ang lugar na to. Nakapunta na ako rito dati. Casual na lumingon ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at tumingin sa paligid, pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, naakit ko rin sila sa kanilang kamatayan. Gamaan na ba ang loob ninyo ngayon? Kung wala rito, wala na dapat ibang lugar. Nabigla si Terence. Hindi niya inakalang ganito pala kalakas ang lalaking may kulay abong sombrero. Ang bilis niya palang nakarating dito. 6,750. Dahil wala na, tera na. Nakita ng lalaking may kulay abong sombrero na hindi gumagalaw si Terence at nagtanong, may gagawin ka pa ba? Tumanggaw si Terence at hindi pinansin ang sombrero, at sinimulang ihanda ang pormasayon. Walang mga dark beast dito, pero hindi ligtas na ilantad ang mga node sa labas. Isa pa, hindi pa lahat ng dark beast sa abandonadong lupain ay patay na. Hindi nagsalita ang lalaki, habang pinapanood si Terence na inaayos ang pormasayon ng may interes. Hindi nag-aalala si Terence na matutunan ito ng lalaki mula sa kanya. Maya-maya, itinago ni Terence ang node. Kung gusto nilang pumasok, kailangan nilang malusutan ang mga level 9 stealth formations, illusionary formations, trap formations, at killing formations. Hindi inakala ni Terence na ganoon kadaling malusutan sila ng Dark Demon Beast. Hindi ko inakalang magaling ka pala sa mga pormasayon. Sa tingin ko wala nang mas magaling pa sa iyo sa buong Sky Class Island. Pinanood ng lalaking nakaabong sombrero si Terence na tapusin ang huling ayos bago pumalakpak ng mahina. Napakabait mo. Napakalawak ng Sky Class Island, at napakaraming tao ang mas malakas kaysa sa akin sa Dao of Formations. Hindi mo lang nakita. Kalmado ang mukha ni Terence, malakas ang kakayahan sa pagbuo ng nilalang na ito, pero palaging may mga taong mas magaling kaysa sa kanya, kulay abong sombrero na kawayan, mukhang pinag-aralan mo ng mabuti ang mga pormasayon. Isa kang eksperto. Ang isang normal na formation master ay makakahanap lamang ng kahangahangang pormasayon ni Terence, ngunit ang sinumang makakaintindi ng kaunti rito ay maituturing na isang mahusay na formation master. Paano siya naging eksperto? Kaunti lang ang alam niya. Sana hindi ka maging kuripot sa mga turo mo sa hinaharap. Tumawa ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at ikinuyom ang kanyang mga kamay.
Pagkatapos ay iniba niya ang usapan, tapos na ako sa aking gawain sa inabandonang lupain, at babalik na ako sa Mistiko na dibisyon. Gusto mo bang sumama sa akin? Siyempre naman, pero may ilan pa akong kaibigan. Pwede ba tayong umalis ng sabay? Kumurap si Terence. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magmadali ang lalaki, pero may katuturan naman iyon. Marahil ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ay pumunta sa inabandonang lupain na may layuning gamitin ang kabinet na metal para makamit ang isang tiyak na layunin. Sinamantala ng lalaki ang kasab-ikan ni Terence na maalis ang mga daga at bubuyog, at ginawang tulong ang kooperasyon. Pinagkalooban niya si Terence ng pabor at pumayag sa isang hindi malamang kondisyon. Gayunpaman, hindi kailanman iisipin ng hanggal na ito na noong nakulong ang metal na kabinet sa hanay ng mga bitag, isang mahinang agos ang dumaan dito. Kahanga-hanga ang mga produktong teknolohikal ng sekular na mundo, ngunit gaano man sila kahanga-hanga, hindi nila kayang tiisin ang malaking bahagi ng tagas ng kuryente, tulad ng mga produktong elektroniko na ibinigay sa kanya ng Hong Chamber of Commerce. Siyempre, kung talagang pinrotektahan siya ng sombrero mula sa kidlat, tatanggapin na lang niya ito. Wala naman siyang nawala. Hindi natin kaya. Agad na tumanggi ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, maaari lang kitang ihatid palayo. Ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong umalis o hindi. Isa lang. Nag-alangan si Terence. Iba ang ugali ng magkapatid na yon, pero ang problema ay si Cynthia, ang maliit na loli na may dalawang mukha. Naiwan ang kapatid niya sa ilusyonaryong espasyo ng hamog, kaya hindi niya ito maaaring iwan sa inabandonang lupain, tama ba? Hindi pa kasama rito ang pangako niya sa maliit na loli na may itim na tiyan na tiyak na pauuwiin niya ito, hindi niya basta-basta maaaring iwan ang abandonadong lupain ng ganoon lang. Maaaring malamig ang pakikitungo ni Terence sa kanya, pero gagawin niya ang ipinangako niya. Napagdesisyonan kong manatili. Nagdesisyon si Terence pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala na akong ibang masasabi. Medyo wala sa inaasahan ang desisyong ito ng lalaking may kulay abong sombrero. Tumanggaw siya at biglang nag-iba ng usapan. Kung gayon, magdadala ako ng isa pa. May dala pa siyang isa. Kuya na may kulay abong sombrerong kawayan, hindi ba pwedeng maging mas makatuwiran ka ng kaunti? Hindi ba't masyadong casual ang paraan ng pagsasalita mo? Isang masakit na desisyon ang nagawa ni Terence nang baligtarin siya ng lalaking may kulay abong sombrero. Hindi siya nakapag-react agad. Hindi na ba ako pwedeng magdala pa ng isa? Kung ganoon, dapat ay manatili ka na lang. Medyo nainas ang lalaki sa katahimikan ni Terence, akala niya'y sinuswerte lang si Terence. Sino pa nga ba ang makukumbensi niya? Sa totoo lang, hindi naman masama para sa amin na nakulong ka sa inabandonang lupain. Kung wala ang pakikialam ni Terence, mas magiging maginhawa sana ang mga gawain ng Central, ngunit kailangang muling pirmahan ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Kung wala si Terence, mapuputol ang koneksyon ng Central sa sekular na mundo. Mahirap sabihin kung alin ang mas mahalaga. Sige. Isa na lang. Babalik tayo sa Starfield Cheng ngayon, sabi ni Terence. Hanggat kaya niyang ilabas si Cynthia, iiwan na lang niya ang dalawang ugok ng pamilyang yon sa abandonadong lupain. Kung mamatay man sila o hindi, wala itong kinalaman kay Terence. Tara na. Huwag mong sayangin ang oras. Sumanghal ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan at kumuha ng isang talisman para sa teleportasyon. Halika rito, ito ay isang talisman para sa porma sayo na kayang mag-teleport ng maraming tao. Yehey, maganda pa rin ang mga gamit mo. Ang wild mo. Nagbiro si Terence, pero alerto siya. Tila napakabilis ng pag-unlad ng Mistiko na dibisyon, sapat na ang isang talisman sa teleportasyon para malaman ito. Hanggang ngayon lang nakakita si Terence ng ganitong uri ng talisman sa teleportasyon sa mga kamay ni Cynthia. Kahit ang magkapatid na yon ay wala nito. Bukod sa pamilyang Wang, sino man o kapangyarihang makakakuha ng ganitong talisman sa teleportasyon ay hindi ordinaryong tao sa Mistiko na dagat ng dibisyon. Hindi pinansin ng lalaki si Terence at inactivate ang teleportation talisman. Isang bola ng liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa at mabilis silang nawala.
Kasabay nito, ang liwanag ng isang talisman sa teleportasyon ay nagliwanag sa labas ng Broken City. Napakadali at tumpak nito. Matandang kulay abo, mayroon ka pa bang stock? Bigyan mo ako ng kaunti. Tumingin si Terence sa gate at napadilat sa paghanga. Ikinawit pa niya ang daliri niya sa lalaking may kulay abong sombrero. Nanigas ang lalaking may kulay abong sombrerong kawayan. Kung hindi dahil sa sombrerong kawayan, malamang makikita ang mga itim na guhit sa kanyang ulo. Lumang kulay abo. Tawagin mo na lang akong kulay abong sombrerong kawayan. Masanay ka na. Pinigilan ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan ang galit sa kanyang puso at malamig na sinabi, mayroon akong transfer talisman, ano ang gusto mong ipalit dito? Magbigay ka ng presyo, marami akong pera. Tingnan mo ang mga baraha ko rito, ilang bilyon ang laman. Kumuha si Terence ng ilang bank card mula sa Commonwealth at iwinagayway ang mga ito sa lalaki. Muntik nang patayin ng lalaki si Terence, gumagamit ka ba ng bank card mula sa Commonwealth para bumili ng mga gamit sa Sky Class Island? Sa tingin mo ba kailangan ko pang magdala ng credit card machine para ma-swipe ang card mo? Lumayas ka. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng lalaking may kulay abong sombrero at naglakad papasok sa lungsod ng Starfield nang hindi inaabala si Terence. Kakampi. Kakampi tayo. Kailangan mo bang maging ganoon ka walang puso? Kumaibat ang mga labi ni Terence nang may malamig na liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi naman ganito kalamag ang lalaking may kulay abong sombrero dati, parang natapos na niya ang layunin niyang gamitin si Terence, kaya bumalik na siya sa orihinal niyang anyo. Hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki, pero sigurado si Terence na isa itong tapat na tagasunod ng Central. Kung may pagkakataon siya, kailangan niyang mag-isip ng paraan para maalis ang kulay abong sombrerong kawayan. Siya ay mapanlinlang at makapangyarihan. Tiyak na magiging isang malakas na kaaway siya sa hinaharap. Habang nag-uusap sila, narating ng dalawa ang tarangkahan ng Broken City, at agad na binuksan ng mga gwardya ang tarangkahan nang makita nila si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.